Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abay-abay kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa niusang puwersa sa Southeastern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon Oktubre 11, tuig 2025, among hatod diha kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamatuoran ug nagdalaw dakong paglaom uban ang pwersa sa katawan sa Dios. Kininyong kapaglaom, Riniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pagila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Kining inyong ubos nga igsoon, Makardayham. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan ini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, Walking with the Great God Evangelistic Series uban ang Hope Channel South Philippines, daghang kasing-kasing ang natandog ug daghang kalag ang nakakaplag sa kahayag. ADRA Philippines aktibong miresponde sa mga biktima sa linog sa Visayas. Western Mindanao Conference Hope Channel volunteers gidasig o gipaligon sa Mispa Gathering Seminar. Kini ug uban pang mga balita ang atong atangan din hilang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Salamat. Yan ang balita. Alang sa una makapadasig nga balita, Walking with the Great God Evangelistic Series uban ang Hope Channel South Philippines o mga media partners ni ini, daghang kasing-kasing ang natandog o daghang kalag ang nakakaplag sa kahayag sa Dios. Usa kini kapag pahinumdom nga bisan unsa kadako ang mga pagsulay, dako gihapon ang Ginoo nga nagatultol sa katawhan ngadto sa kaluwasan. Atong sutaon ang maong programa, aniya ang report. Uban ang hiniusang kusog sa Hope Channel South Philippines crew ug staff ug mga kaalyansa niini, usa ka malampuson nga urban evangelistic series ang gipahigayon sa Hillshine Seventh-day Adventist Church, Cagayan de Oro City. Ang maong ebanghelistikong katiguman adunay magsusulti nga si Pastor Michael Palargi sa Southern Asia Pacific Division, kauban ng station manager sa Hope Channel South Philippines, Pastor John Sergio Calibod. Dili ikalimod ang kainit sa suporta sa mga kaigsuunan ug mga kaalyansa sa buhat. Matagabi napuno sa kalipay ug kadasig ang iglesia pinaagi sa mga programa alang sa kabataan ug ginikanan. Pagpangamusta, mga pahalipay ug libre nga panihapon sa kapin usa ka gatos nga mga partisipante. Bisan pa man sa kusog nga ulan, wala kini makapahunong sa kainit sa pagtuo ug pag-alagad. Ang maong katiguman, napalapdan pa pinaagi sa live series coverage sa Hope Channel South Philippines, diin daghang mga tumatanaw sa tibuok kalibutan ang nakig-uban sa espirituhanong kasinatian. Sa katapusan, pipila ka mga kinabuhi ang nakasinati sa paglaom nga buhi ug tinuod nga pagbag-o, pinaagi sa santos nga bautismo, ubay-ubay ang miduol kang Kristo. Usa ka ebidensya nga kung maglakaw ka uban ang Dios, ang kalayo sa pagtuo dili gayud mapalong. Daghang salamat niya na nga balita. ADRA Philippines abtik nga miresponde sa mga biktima sa linog sa Visayas. Ang ilang pag-alagad nagpakita sa tinuod nga espiritu sa kaluoy ug paglaom nga bisan taliwala sa kalamidad, adunay kamot nga andam mo tabang o kasing-kasing nga andam mo hatag. Si kapaglaom Chantel Lay Villavicencio, magabalita. Mga kapaglaom, aniata karon sa Barangay Tapilon, diri sa Bugo City, and currently ADRA or Adventist Development and Relief Agency together with ACS or Adventist Community Services nagapanghatag o cash assistance sa mga survivors sa 6.9 magnitude nga linog atong September 30 sa Cebu Province. So sa ato ang nahibalaan mga kapaglao, makita gyud nato nga dako ang panginahanglan. Milibo ka mga panimalay ang naguba, ang nadaot tungod sa linog, ang dili pud nato
discard na panginahanglan mao ang psychosocial support, no? Daghan jud sa atong mga survivors ang miagi sa trauma or gaagi sa trauma, and then pipila sa ilaha ang dili ganahan mobalik sa ilang mga panimalay kay matag taod-taod aduna pay mga aftershock. So ang ilahang ginapuy-an karon naa sila sa gawas sila mga panimalay gatapal gatent. Dira sila gapangatulog. So dako ang atong nubuhat in a way nga nakapanghatag tag cash assistance to 1,000 kapin nga mga pamilya apan dako pa ang pwede nga mabuhat usab. Also, in behalf of ADRA and ACS, we would like to appeal sa atong mga kapaglaom nga mo donate. Appeal na sa pag-ampo pero also to donate, no, every cent, every peso counts para aning ato ang mga survivors, and we hope nga dili lang kani ang ato ang mahatag. This is not just the first response, but also we can be back here and provide more para sa atong mga kapaglaom. So again, this is Chantel Villavicencio para sa MISPA News and Commentary. Dahang salamat yan ang update kapag laom siyan og mga higala. Daghan pagid sa atong mga kaigsuunan nga mga nabiktima sa mga linog ang nanginahanglan sa tabang. Kung kabo adunay mga kasing-kasing o katong gusto mo tabang, tanawa ang atong screen na diha mahimo ka mong mukontak ni ana nga numero o sa atong Facebook page sa ADRA Philippines. Sa laing bahin mga higala, gidasig o gipalig-on ang mga Hope Channel volunteers atol sa MISPA Gathering Seminar. Ang maong kalihukan nagtinguha sa pagpadasig sa mga batanon o voluntaryo sa buhat sa media ministry aron magpadayon sa pagdala sa mga balita nga magahatag og paglaom. Si kapaglaom Riza Tabamo magahatag sa balita. Atol sa MISPA Gathering ipahigayon ang usa ka espesyal nga seminar nga may temang Accelerating Mission Empowering Media niining adlaw sa Sabado, Oktubre 4, 2025. Gipasiugdahan kini sa Southwestern Philippine Union Conference uban ni Lea Tansinko ang in charge. Ang kalihukan nagtigom sa mga Hope Channel volunteers gikan sa nagkadaiyang missions o conferences aron mapalig-on ang ilang kahanas, kadasig ug pagtuo sa pagpadayon sa buhat sa media ministry. As a volunteer, naka-discover ko og new skills and new knowledge about how to communicate people and how to approach them. And also, sa akong pag-volunteer is mas nakuha nako akong self-confidence nga kaya na nako mo atubang og mga daghan nga tawo. Ang mga sesyon naglakip sa nagkadaiyang topiko sama sa media as mission light to the nations ug from pre-production to mission nga gipresentar ni Pastor Michael Palar ug Anthony Stanier. Gipunting niini kung giunsa mahimong kabahin sa mission ang matag production process ug kung giunsa mapadali ang pag-abot sa mga tawo pinaagi sa digital ug broadcast platforms. To be Hope Channel worker today is not easy. So that's why you have to develop your skill faithfully, and also you have to work hard because we are competing with so many production. Sometimes it's discouraging. But remember that we are working with our God. God will help us if we do our best. So God will provide the best too. In order to be strong, that means we need to be impactful. So to be impactful, that means we need to know who are we going to serve. We need to know, we study deeply about them, and they will be blessed because we specifically talk about them, for them, about their felt needs. Sa ulahi, si Pastor Bong Fidakan mitudlo sa tema nga The Missionary DNA of Hope Channel. Ang adlaw nagtapos pinaagi sa MISPA awarding nga nagpahinumdum sa tanan sa ilang dedikasyon, commitment sa pag-alagad pinaagi sa media. Ang MISPA Gathering Seminar nagpahinumdum nga ang mga Hope Channel volunteers dili lang mga tigdala sa kamera o mikropono kundi mga tinawag sa Dios aron ipadayag ang mensahe sa paglaom. Sa ilang pagpaningkamot o pagtuo padayon silang gidasig o gipalig-on aron magpadayon ang misyon nga magdala sa kahayag ngadto sa kalibutan. Gikan dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City, kini si Riza Tabamo alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat kapaglaom Riza.
Anita sa Central Mindanao, milanog sa lalawigan sa Bukidnon ang Caravan for Mission nga gipangunahan sa mga pangulo sa Iglesia Adventista sa Southwestern Philippines. Ang maong kalihukan nagdala sa dakong kadasig sa mga kaigsuunan sa pagpaligon sa mission sa Iglesia. Sa Kapaglam, Varely Agbon, Magabalita. Ang mga opisyal sa Southwestern Philippine Union Conference ug ang mga nagdumala sa Conference of Mission nagkahiusa alang sa pag-ibanghili sa nagkalain-laing mga lugar aron sa pagdaog sa mga hamiling kalag diha kang Kristo. Adunay 18 ka pinasay nga mga lugar ang nakadawat sa pulong sa Dios. Bisan pa man mag-ulan o magbagyo, nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ang mga maguwali. Dako kayo akong kalipay nga nahiabot ako diri sa barangay Managok aron akong mahimamat ang mga kaigsuunan nga wala pas kamaturan. Nang hinaot ko nga bisan sa kagamay nga panahon sila gayon mudawat ni Ginoong Hesus isip nga personal nga manluluwas. Kauban sa mga seminaryos nga aktibo ug madasigong nagtambong matag gabi. Ug akong natunanani nga seminaryos paghigugma sa kaugalingon, higugmaan ninyo ang inyong kapikas nga labaw pa sa inyong kaugalingon, o higugmaan ninyo ang inyong anak nga kabayan sa inyong kaugalingon, o higugma ang Diyos labaw sa tanan. Daghan kay mignatunan nya nahinumdum pud mi sa mga ilhanan nga ang Ginoo mobalik na. Nya anang daghan pa ta kay ko gusto nga anang makapil unta ang mga kaigsuunan nga aron pud masibalo pud sila nga ang Ginoo doon na gid mobalik. Among gibati gyud kaayo nga usa ka pribilehiyo alang sa tagapangantukan nga na nahimo kini nga among programa ug lauman namo ug amon tang gipanginaot nga dili lang kini mo'y katapusan kun dili mo ni ang sinugdanan pa sa lain pa nga mga kahigayunan sama niini. Makita pinaagi ni ini nga programa ang dedikasyon sa matagusa nagbunga. Ang mga nadaog na hamiling kalag nagpamatuod nga ang programa nagmalampuson gikan sa kaumhan sa Central Mindanao Mission kini si Valerie Albon, Alex Mispa, Live News and Commentary. Dalaygon ng Dios sa mga hamiling kalag nga bidawat sa santos nga bautismo ug dahang salamat sa mga report Kapaglaong Valerie. Anhita sa Syukon nagsaulog sa kapintulo kadekada nga matinud-anon nga pagserbisyo ang Syukon District Adventist Elementary School Incorporated. Pinagi sa maong kalihukan, gipadayag ang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang paggiya o pagpanalangin nga nagpadayon sa paglig-on sa misyon sa edukasyon ug pag-alagad sa mga kabataan. Gikan sa Zamboanga Peninsula, anias Kapaglaom Sandra Day Bato Balonos alang sa report. Kalipay og pagpasalamat ang gibati sa mga katawhan dinhi sa Syokon samtang gisaulog sa Syokon District Adventist Elementary School Incorporated ang ika-32 nga anibersaryo sa ilang pagkahimugso. Sukat sa pagtukod nitong 1993, ang Syokon District Adventist Elementary School Incorporated nagpadayon sa iyang misyon sa pag-amuma sa mga kabataan, pinaagi sa edukasyon nga may kalambigitan sa pagtuo, pagtudlo sa maayong pamatasan ug pagpaligon sa pag-alagad. Hantod karon ma'am, gikan sa pagsugod, hantod karon nagpadayon, nagatukod og lain nga gambalay building. Yeah, pero unfinished pa, pero gisugdan na po karon sa bag-o nga namunuan. Bag-o naman po ang chairman, si Mr. Henry Mark, kasukot. Kaya ang pagdumala, gisugdan na po pagbuhat ang pagtiwas ang maong gambalay. Isugdan ang programa sa usa ka masadya nga parada uban ang mga magtutudlo, ginikanan o kabataan. Human niini, gipakita sa mga estudyante ang ilang tagsa-tagsa ka mga talento, pinaagi sa nakalaing-laing mga pagpasundayag. Dili gyud kabaryan sa salapi nga aduna kita grabe ang kalipay sa kabataan, sa ginikanan ug sa eskwelahan. Og nakita na sab nato nga aduna joy cooperation, kamada diri support sa eskwelahan, sa ginikanan o sa kabataan. Kay isip usa ka ginikanan nagpatigbabaw jud di ay. Ang importante nagpatigbabaw ang gugma.
Nagpakita usab og suporta ang mga ginikanan pinaagi sa pagpanindot sa ilang mga cottages nga gidekorasyonan sa Filipino style nga napuno sa malamian og abudansya nga mga pagkaon. We are very glad kay grabe ang support sa mga parents, grabe kay ang support sa school board, and then it was approved from the board also nga nakahimo kami sa pagbuhat dinhi nga selebrasyon nga puno sa kalipay, kadasig sa mga ginikanan ug usab panalangin sa Ginoo nga gihatag alang sa amuang tanan. Dugang pa, usa ka bloodletting activity ang gihimo aron sa pakigtimbayayong sa local government unit sa Siocon ug Philippine Red Cross aron ipakita ang tema nga pag-alagad ug pagpaambit sa gasa sa kinabuhi. Ang pagsaulog nini nga anibersaryo nagpahinumdum sa tanan nga ang kalampusan sa tulunghaan, kalampusan usab sa komunidad. Bisan sa pipila ka mga tuig nga milabay ang legasiya sa Siocon District Adventist Elementary School magpabilin sa komunidad nga ilang ginaalagaran. Kini si Sandra de Batubalonos alang sa MISPA. Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Sandra. Mga higala, gipakita sa mga crew ug staff sa Hope Channel South Philippines ang ilang aktibong pag-apil sa buhat, pinagi sa usa ka espesyal nga relihiyosong kalihukan. Gipahigayon nila ang Master Guide Investiture nga nagtimaan silang pagtubo, pag-alagad, pagpanudlo o pagpakabana sa espirituhanong panginahanglan sa katawhan. Si kapaglaom Chaindale Hamis magahatag sa balita. Gipahigayon ang investiture ceremony alang sa mga Master Guide aspirants. Kini nga kalihukan o sa ka-formal nga seremonya nga nagtimaan sa ilang pagkahuman sa training ug andam na sila moalagad ug moserbisyo alang sa Ginoo. Ang maong magdala sa mensahe kini si Pastor Heshbon Buscato usa kini ka Youth Director ug ang mga participants niini ang mga volunteers sa Hope Channel South Philippines ug ang kalihukan para sa mga aspirants nga giandam aron mahimong Master Guide. Pathfinder program, actually nagsugod ni siya prior to 1950 pero na-approve siya officially in 1950. We are committed to a lifelong path. O ganiya karon atong nakita ang mga volunteer nag-participate niini nga programa dili lang kay sa camera apan nagsuporta ani nga buhat. Ingon nga Master Guide kini nga makatabang sa buhat sa church ug komunidad. Kini si Chaindale Hamis alang sa MISPA Live News. Once a Master Guide, always a Master Guide. Ang salamat yan ang report kapag laom Chaindale. Sa pagbalik mga higala, renew, refocus, and lead for the Lord's service, tema sa gipagayong Master Guide Convention sa Thailand Adventist Mission. Atong kumustahon live ang kasamtangang gipahigayon nga programa, kauban si Pastor Heshbon Buscato o Pastor Jennifer Coligado. O alang sa MISPA Commentary, Earthquake, is it a curse or a test of faith? Atong makauban si Pastor Limuel Lauron gikan sa Cebu City alang sa paghisgot kabahin niini nga isyu. Og mga kaigsuonan sa Iglesia Adventista sa Cebu nagtimbayayong alang sa pagtabang sa mga biktima sa kalamidad. Kini uban pang mga balita ang atong atangan live human ining hamubo nga pahinumdum. Upload. Pirahin natin yung makita mo diyan na parang visible lang. Giyera, labanan, digmaan, marahas, at madugo.
Busy agad sad. 7-1 kami sad. Galing kay Actioner sad. Papunta sa PhilHealth building sad. Uber. Nakakabingi. Nakakapangilabot. Lantad na lantad ang mga atake. Malinaw na may labanang nagaganap. Pero may isang digmaan na naiiba. Nakakapangilabot ngunit tahimik. Nakakapagod sa bawat atake, nakakaabala, nakakalito, nakakaubos ng pagkatao ang bawat tukso. Nakakapagdulot ng matinding tensyon ang bawat pagkakataon ng pagpili sa wastong moralidad at kabutihan. Totoong laban para ipagtanggol ang sarili, walang bala, walang bomba, walang baril, kundi kakaibang sandata na nagbibigay ng tibay at tatag sa tulong ng Panginoon. Sa bawat laban ay may katapat na sandata at kasuotan para sa kaligtasan. Sa bawat pandaraya, sinturon ng katotohanan ang tanlaban habang suot sa dibdib bilang panangga ang katuwiran. Magulo at maraming gusot ang daang tatahakin, kaya isuot ninyo sa inyong mga paa ang kahandaan upang dalhin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Mapanganib ang makamundong paglalakbay, kaya gamitin ninyo ang pananampalataya bilang kalasag na sa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Tandaan, alam ng kalaban ang iyong galaw at ang kanyang mga atake ay sadyang para sa iyo. Palagi kayong manalangin ng lahat ng uri ng panalangin at ng paghiling sa pamamagitan ng Espiritu, at sa bagay na ito'y maging mapagbantay kayo at patuloy na magsumamo para sa lahat ng mga banal. Naway sa bawat labanan ng bawat segundo ng inyong buhay ay makayanan mong panatilihin ang kasuotang nagtatanggol sa iyong puso at kaluluwa. Ako si Elder Piliboy, Gargi, usa diay ka
Sa unang panahon, usa ko ka nagministry sa Born Again Jesus Christ. So, sa wala pa ko mga lagad, mo na yung nahitabo sa akong kinabuhi. Akong anak na lagad na siya daan. Doon ay invite siya nga, kinanlan nagid ko mga lagad tungod kay lagi nakita niya akong kahugaw sa akong pagkatao. So, ako gilan siya nga, kung nangalagad ka man, pangalagad lang imo, ayaw na ko tungod kay ngatoy gayon na, diha pa man ko nabilungkod sa mga kalibutanon nga kalipay. Mao to dayon nga giabot ang panahon nga naglami nagig kayo ba, waganahan nagig ko nga mga lagad sa Ginoo pa na mapagsulay na diha. So katong gayon na wala ko mabati kung unsa bagito ako matitsi. Tinuod ko nga ako matitsi nga ang kinalagid ang pagbag-o. Pero wala pa ko makita ug unsa di ay ang adlaw sa ato karon panagtigom og diha sa pagbalaan sa tukma sa giingon sa Dios nga kini maong adlaw. So nagwali ko Domingo ra, pero sa diha nga na isdi ko nakuha ko ni Elder Udag og ni Pastor Rubio, sila nagago sa ako. Dili ko untat og sugot ni gayon na kanasayod man ko nga na ako'y gugunitan. Apan sa diha nga plasta sa ilang pagseminar, pag-abot sa mga seminar, doon na sila plano nga dito sa ubos magbutang sila og health seminar. Unya sa pagseminar nila, dili ko gusto unta adtoy gayuna. Ibalibaran ko sila, giinan ko sila nga, okay na lang na sa akong balay. Basta ako di lang sa ako. Pero sa diya lagi ako nadunggan ang mga ilang pagseminar about sa atong pagkinabuhi, yung sektor, insakto man tong ako. Pero naadi ay wala pa na ako makato ni kining adlaw nga igpapahulay nga maong Sabado. So mauna karon lang wala nako lang matudlo sa unang panahon og kini karon ni grabe ang akong kadasig paglig-on tungod kay ikasulti ko kanila nga ang adlaw di ay nga Sabado mao di ay ilhanan nga kita og atong bantayan nga kita matinud-anon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ako gisaysay sa ila bisan pa sa wiso nakadebate mi sa akong pumangkon nga siya pastor pud sa una nauban mi sa unang panahon akong giingon nga kini nga mga adlaw mao kini siya pinakabalaan or diha ang panalangin kanato. Unya ato nakita nga ang pagbalaan unsa kini pagbalaan mao diay gitawag sa Isayas nga panagtigom panagsimba alang sa Dios. Iklaro niya nga ang adlaw nga Sabado nga ikapito dili lamang kay gipanalingan kun dili diha ang panalangin tungod kay ang adlaw nga Sabado mao kini tigsimba og ang pagsimba mao hinungdan sa taong pagbalaan. Iklaro na kayo. Wala na tayo lain pa nga adlaw nga ato giingon nga mo sa adlaw patas sa Domingo. So ang adlaw nga Domingo ato nakit-an nga dili di ay kundi sa tao lamang di ay kana nga pagbulutan. So dito na pud na focus mi ako kadasig dinhi nasad sa pagkaon. Kay ang sa una nga pagkaon namo wala namo dinhi sa among makaigsunan kini gitawag og karning baboy. Or dapit nga di ay importante kini tungod kay ngano man sama kang Adan og iba ngano nangamatay man diya sila sa espirituhanon tungod sa pagsupak nagingon ang Dios nga ayaw ka mugkaon o bisan pa sa paghikap niini kay kun inyo kini lapason mga matay gayud kamo tinuod yun. Kanang amo mga igsoon kanang amo karon gitiguman og gisimbahan mao na sa unang among simbahan pod sa Born Again. Apan karon amo naman siyang nakuha na pod mahimo na pod nga ato sang simbahan sa Seventh-day Adventist. Pagkakaroon giyabangan pagid siya ma'am kay wala matay lain pa mahimo kun dili observation pa. Bisan karon tuod og aton hibaw-an nga ginadid-an kita pero ako pagpadasig sa atong makaigsunan na bisan sa sulod sa atong panimalay maatong madala ang atong pagdaig diya sa Dios, di ba? So maura ni siya karon ako pagpadasig dili ta magpakawala sa paglaom tungod kay ang Dios naman ang atong gikinabuhi. So mao ning ako pagpadasig sa tanan bisan kung dili pa ta moadto sa simbahan bisan asa pa ta naa si Jesus atong kinabuhi basta sincero lang gyud ang atong pagpangagad. Busa atong nasigon ang tanan ayaw gyud mo pag ingon nga apakabugnaw tungod sa panghitabo kun dili mao hinuon kini ang paglig-on kanato tungod kay gisulayan kita sa panahon. Dahang salamat niana nga pahinomdom. Sa pagpadayon, gipasiugdahan sa Southwestern Philippine Union Conference, uban ang mga Hope Channel volunteers ang malampusong Mispah Gathering. Alang sa report, anes kapaglam Krisha Rose Flores. Kapaglam Krisha.
Gabi sa Oktubre 2, 2025 espesyal nga gibuksan ang MISPA Gathering usa ka espesyal nga panagtigom nga gisugdahan sa Southwestern Philippine Union Conference. Ang maong kalihukan gitambungan sa nagkagiyang mission o conferences sama sa Northeastern Mindanao Mission, North Central Mindanao Conference, Southern Mindanao Mission, Western Mindanao Conference, Central Mindanao Mission ug Northern Luzon Philippine Union Mission. Kauban ni Pastor Bong Pidakan ang Hope Channel Philippines President. Sa maong opening night, gipalaila ang matag delegado uban sa ilang bulahaton o designation sa Hope Channel sa ilang sa tagsa ka teritoryo. Ang highlight sa programa mao ang pagpaambit sa kasinatian sa mga delegado sa paggamag balita gikan sa ilang mga lisdanan, mga solusyon ng ilang nasinati o mga estratehiyang epektibo sa pagpalapad sa buhat sa media ministry. Kini naghatag og pag-ong ideya o inspirasyon sa uban nga mga teams aron mapalig-on pa ang ilang lokal nga operasyon. Dugang pa, ipakita usab sa maong gabi ang pagkahiusa sa mga media workers sa tibuok Mindanao, Luzon, pinaagi sa panagampo, fellowship o tinguha nga mahimong usa ka tingog sa pagmantala sa paglaom. Ang SWPUC Communication Department pinaagi silang pagdumala na pasabot nga ang maong gathering usa ka training ground o spiritual retreat alang sa mga media volunteers nga magpadayon sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan pinaagi sa digital platforms. Ako kayo jud ang papel sa social media in connection sa mission sa atong iglesia, knowing atong audiences karon is so diverse, no? In fact, sa atong lecture gi-emphasize karon sa atong one of our speakers nga first of all dapat ato usa nga mabati or makita ang ilang present needs before nato sila pagadalon sa gitawag natong eternal needs. So we need to expand yung role, dili lamang nga malimitahan sa audience nga atong ginuuna. Ito sila ang angay nato pagkasultian sa maayong balita. Gibati sa mga delegado ang kadasig ug pagkasuod human sa opening program, labi na nga kini naghatag og higayon sa pag-ilanay o pagtinabangay tali sa mga missions o conferences. Ang maong kalihukan nagbukas og oportunidad sa pagtuon, pagpaambit o pagdasig nga magpadayon hangtod sa Oktubre 5, 2025. Ang MISPA Gathering na pahinumdum nga bisan ng lain o teritoryo o background usara ang tumong sa matag media volunteer ang pagdala sa paglaom ngadto sa matag panimalay pinaagi sa gahom sa media. Gikan dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City, kini si Casheros Flores alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom, Krisya. May gala, anita sa unsa daw. Matod pa sa usa ka post, ang linog daw nga atong nasinati, usa lang daw kini katimaan sa pagsulay sa mga project sa mga kontraktor. Unsa daw? Apan sa kapaglam tawing adunay makapaikag nga mga kasinatian kabahin aning mga kontraktor. Ato kining sayran din hilang sa unsa daw. Ha? Ngano naman ni silang tanan? Gusto naman ma-related sa kontraktor. Unsa daw? Ayaw ingna nga ikapod ha? Pero bisan unsa pa man ang isyu anang kontraktor, dili ta maglabot-labot ana mga higala. Ang atong hisgutan karon mao ang mga butang mahitungod niining mga butang nga atong gihuna-una nga ato na unta kung nahimo patang kontraktor. Unsa daw? Sama aning nasikat karon sa social media. Apan isip mga Kristohanon, angay batang muhandom aning mga sama sa luxury cars, nindot nga balay ug daghang mga kabtangan. Tara, mangutan na ta sa ato mga kapaglaom. Madato ka sir or mahimo kang dato nga na kay mga sakyanan, hande o guban pa? Para sa kuha sir, okay man siya mahimong goal pero dili unta siya ang defining characteristics sa usa ka tawo. Yes sir, gusto na ko may anak pero sa karon murag dili man ato siguro ma-afford na may anak tungod sa kapobrehon. Oo, gusto ko madato pero dili ka nang grabe gid kay kadato. Ang ako lang kay kanang naalay kaya kay
aron nga makatabang ko sa other people nga kanang mga galisod bitaw. Dili sad. Nakay-ingad to kay gusto nimo part siya sa imong goals but not who you are. Murag na siya. Okay na sa ako ang simpleng life, ana, maka-eskwela, ni family. Saan ta man na tong pagkadato kung mawala ra gyapon pagbalik sa Ginoo. Unsa man inyong unang baton sa inyong kwarta ug ngano? Una kay i-budget na ko. Siyempre, una sa tanan pasalamat sa Ginoo ug mutabang po ta sa ubang mga katawhan nga naglisod po din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kwaon ra nato, which is ang needs ra nato. So ang sobra is pwede man ka mag-share kay sobra baya. So yes, mag-share ko. Kanang kung sa ihatag sa Ginoo mo na lang pud akong dawaton. Siyempre, kinahanglan ako balay og yota sir para sa pamilya, para sa ilang kaugmaon gyapon. Kay naman gud po ako ang needs, pero dili gid na sa ako atanan kanang maghatag ko kay syempre sa panahon karon kay murag nabi tay mga tao nga wala jud bitaw sila. Maghatag sa simbahan og kanang kuan ng tithes para nga kuan o kay gikan kana siya kay gikan man na sa Ginoo nga blessing. So tagaan gid nato ang Ginoo og kuan kung naa man tay moabot sa to nga blessing dapat tagaan pud nato gahina nato ang Ginoo. Mangita ko pa maagi kung asa si kwarta magpadagan siya kaugalingon kay di nato matagna ang future pohon. Kung naay kwarta sakyanan why not kay sa tinuod lang convenient yun baya siya labaw na sa panahon nga unpredictable. So bundak kalit ang ulan naay kumbaga mobile nga balay nga maghatod-hatod sa inyo. Unsa daw? Mga higala, tataw nga atong nasabtan nga ang Biblia nagpahinumdum ka na to nga dili kita magmapahitas o ni magbutang sa ilang paglaom sa bahandi nga walay kasiguruhan. Kundili magbutang sa ilang paglaom sa Dios. Sa 1 Timothy 6:17 hangtod sa 18. Kini si Tawing Galigo nagpahinumdum nga bahala dili abunda sa salapi o kaptangan, basta abunda sa kagwapo. In and out! Unsa daw? Dahang salamat kapag laom Tawing Galigo. Sa pagpadayon, gipas sidunggan ang Hope Channel Western Mindanao isip top news contributor sa MISPA Live News and Commentary. Ang maong pasidungog ipahigayon atol sa MISPA Gathering 2025 diin gihatagan og pag-ila ang ilang kadasig og dedikasyon sa paghatod sa mga balita nga magahatag og paglaom og pagdaig sa atong Ginoo. Si Kapaglaom Riza Tabamo magahatag sa report. Kapaglaom Riza. Atol sa MISPA Gathering ni atong Oktubre 4, 2025 nga gipanguluan sa Southwestern Philippine Union Conference Communication Department, gipasidunggan ang Hope Channel Western Mindanao isip top news contributor sa MISPA Live News and Commentary sa Hope Channel South Philippines. Sukad pa ni atong tuig 2021 ay dunay 220 ka mga balita ang nasumite timaan sa ilang pagkamaunungon, kadasig o kaisog sa pagpaambit sa mga balita sa paglaom. Ang among kusog ug kadasig nagagikan gayud sa tawag sa Ginoo. Ang matag coverage, matag script ug matag footage nga among mahatag dili lang kini trabaho alang kanamo kundi usa ka oportunidad nga mapakita ang paglihok sa Dios sa matag dapit sa Western Mindanao Conference. Bisan usahay kapoy og limitado ang kagamitan, bisan sa uban dili masabtan, among giunahuna nga kini nga pag-alagad mao ang among bahin sa pagdala sa kaluwasan ug paglaom ngadto sa uban. Mao nang bisag kapoy, bisan limitado, padayon gihapon ni. Sumala sa Communication Department sa Western Mindanao Conference ang kalampusan bunga sa panaghiusa o dedikasyon sa mga media volunteers bisan pa sa kakulang sa kagamitan o hagit sa field coverage padayon silang nag-alagad uban sa pagtuo. This honor is dedicated to all hardworking volunteers as well as every zone and district media team of Western Mindanao Conference. Bisan walay sweldo nga gidawat, walay daghang pasidungog, apan puno sa kadasig ug pagtuo ang inyong pag-alagad. Busa, salamat kaninyong tanan sa pagkamatinud-anon, sa pagpadayon bisan sa kakapoy. Hinaot nga padayonon nato
og nga hinumduman nga ang matag kuha sa kamera og matag storya nga inyong ipakita nagdala kini og kahayag ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan og paglaom. Magpadayon ta sa pagalagad hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ang Hope Channel Western Mindanao nagpabilin nga instrumento sa pagpalapad sa mensahe sa paglaom ug ang ilang pasidungog pahinumdom nga ang matag storya nga ilang gisangyaw mao ang istorya sa pagtuo ug paglaom. Ang tanang himaya ug pagdaig sa ibalik ngadto sa Dios ang tinubdan sa ilang inspirasyon ug kalampusan. Kan dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City, kini si Riza Tabamo alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Riza Tabamo. Mga kapaglaom, gibuksan na ang Annual Council 2025 sa General Conference Headquarters ubos sa tema nga Integrated for Mission. Kini nga Annual Council 2025 sa General Conference Headquarters gipahigayon sa Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Kapin sa 230 ka mga leader sa Seventh-day Adventist Church gikan sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan ang mitambong sa maong tigom nga nagrepresentar sa kapin 24 milyones ka mga membro sa iglesia. Sa opening message ni General Conference President Ayrton Kohler, adunay duha ka gitinguhang tumong sa kalihukan, business o inspiration. Matod pa niya kini usa ka higayon aron mapasig uli ang espiritual nga kadasig o pagtahod sa misyon sa Ginoo. Pinagi sa panaghiusa og pagtinabangay gipasabot sa maong kalihukan nga ang matag usa adunay papel sa pagdala sa mensahe sa paglaom ngadto sa tibuok kalibutan. Anita sa rehiyon sa Caraga, gisugdan sa Northeastern Mindanao Academy ang BIRAMS 2025 uban ang usa ka dakong selebrasyon. Si kapaglaom Allen Joel Suson, Maga Balita. Laughter echoed, camera flashed, and the glow of eager faces. This was the scene at Northeastern Mindanao Academy as BIRAMS 2025 officially opened on September 28, 2025. Unlike any ordinary days, the atmosphere filled with joy, laughter, and anticipating as the students and teachers of NAMAC came together to celebrate not just sports, but unity and spirit. The program began with a heartfelt devotional, grounding the celebration in faith and gratitude. Soon after, the excitement soared with a colorful parade that filled with energy and pride. The symbolic torch was lit, its flame igniting the drive of every competitor, followed by rising of flags that wave high as a declaration that the games have begun. Okay, first of all, good afternoon. My name is Sherman Chrysler Mercader, your SA President here at Northeastern Mindanao Academy. And for as of my expectations, that's what I would like to advocate for this SA Days, this BIRAMS 2025, that throughout our whole SA Days, our intramurals, we hope and pray that everyone will have fun, that this will be an enjoyable experience for everyone, because we did this for them, not only for ourselves, but for all of the Nemanians. Thank you. 10 competing teams will carry the banner of great civilizations in history. The Red Spartans, Green Celts, Purple Romans, White Greeks, Green Mayans, Brown Babylonians, Blue Atlanteans, Black Vikings, Pink Persians, and Yellow Egyptians. More than just sports, BIRAMS serves as a platform for students to develop discipline, leadership, and camaraderie while showcasing not just their athletic abilities but also God-given talents. Okay, ang ako gung gi-expect aning SA nga event karong intrams namo diri sa NEMA is that daghang mga estudyante ang mo-participate o di nila malimtan nga ma-enjoy sila og maayo ani. Unya, isa pa is that mas malampos gini siya, mas successful ni siya kay sa gistorya pa ni Sir Mercader gaina nga katong mga 12 niya nga rules para sa ako murag power na to siya. Power na nga manindot ang flow sa kani nga intrams. BIRAMS 2025 is expected to be filled with thrilling games, outstanding performances, and unforgettable experiences. The BIRAMS 2025 is more than just a competition.
It is an activity that anchored with resilience, teamwork, and a spirit of sportsmanship, where every cheers carries the heartbeat of NEMA. From Northeastern Mindanao Academy, this is Allen Josephson reporting for MISPA Live News and Commentary. Daang salamat yan ang report, Kapaglaom Allen. Mga media missionary sa Tibuok Mindanao nagkatapok alang sa usa ka misyon nga puno sa kadasig o pagalagad. Ang maong panagtigom naglatid sa panagiusa sa mga magbubuhat sa media ministry aron ipadayon ang kalihukan sa pagdala sa mga balita nga naghatag og paglaom og mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanang mga katawhan. Anias Kapaglaom Laika Atienza alang sa report. Pinaagi sa Digital ug Media Ministry sa sulod sa 4 ka tuig, ang MISPA Live News and Commentary nagapadayon sa pagdulong sang matinud-anon nga balita ug kahayag kag himaya ni Ginoong Hesus. Hindi lamang ini limitado sa Mindanao kundi nagapalapnab pa sa masalapad nga bahin sang atong punsod kag sa masalayo pa nga mga lugar. Subong sa Oktubre 2, tub 5, 2025, ang MISPA Live News and Commentary sa kooperasyon sa nagkalain nga mga Hope Channel stations, partikular sa Southwestern Philippine Union Conference, Southern Mindanao Mission ug Northern Luzon Union Mission nagahiusa sa isa ka convention. Isa kan panagtapok nga nagatigayon sang pagpag-o, paglig-on kag pagpabakod sang taga-serbisyo sa mga media ministry. We have Christ in our lives when we believe in this mission. Is that we have a calling to do this. News is very important, especially in our church, as it is one of the primary objectives to inform and inspire our church members in different parts of our respective territories. And of course, for us to be able to develop credible, factual news information, research is very crucial as well. So I encourage our news writers, our communicators, our media practitioners, that when we're writing news articles or developing scripts for our news programs, make sure that research is given enough time. Binibigyan natin ng tamang panahon yung research kasi this will make all our news factual, credible, and a viable resource. Ang MISPA Live News and Commentary magapadayon nga mangin boses sang kamatuoran, mangin instrumento ug dalan sang paglaom ni Ginoong Hesus. Gikan diri sa Cagayan de Oro City, kini si Laika Atienza alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat yan ang report. Anita mga ekson sa atong MISPA Commentary. Earthquake, is it a curse or a test of faith? Atong makauban si Pastor Lemuel Lavron, gikan sa Cebu City. Kauban si Kapaglaom Maker, alang niini nga issue. Dinilang sa MISPA Commentary. Pinaagi sa Digital ug Media Ministry sa Mga higala, sa dili pa nato mahinabi ang sa ato nga MISPA Commentary si Pastor Lauron. Doon na kita'y mga technical problems, ato ka nang gikasubo. Apan sa dili pa ni ana, ato kining tanahon nga video.
Nagpadayon ang relief goods operation o medical mission sa mga apektadong lugar sa Northern Cebu, partikular na sa mga kabukiran sa Bugo, San Remigio ug Midilien sukad pa ni atong Oktubre 2 hangtod karon. Ang maong kalihukan gipahingusgan sa mga kaigsuunan uban nila kapaglaom Stephen Kyle Pilayo Baldoza ug Ivzel Rose Queen Pilayo Baldoza human ilang makita nga daghan pa kaayong mga pamilya sa far-flung areas ang wala pa natagaan ug tabang human sa linog. Sumala sa grupo, ilang gipost sa social media ang sitwasyon sa mga apektado ug nangayo og donasyon. Daghang tawo lakip na ang gikan sa lain-laing nasod ang mitubag sa maong panawagan. Sukad sa pagsugod, nakatigom sila og kapin 200,000 nga donasyon ug nakaabot na sa labi 15 ka mga purok ug sityo sa nagkalain-laing lugar nga naapektuhan sa kalamidad. Ninihigayon na ato mahinabi si kapaglaom Queen kung unsa iyang nasinati sa iyang pag-organizar sa susama ani nga pagtabang sa atong mga kaigsuunan. Una sa tanan, dako kayo akong pasalamat sa atong buhi nga Dios nga siya nagaproteksyon sa ako ang pamilya, dili lang sa akong pamilya but usab sa akong mga kaparyentihan didto sa Bugo City. Og even though dagko og mga damages sa balay, still we praise God nga kani nga mga panghitabo mga kaigsunan, it's a great reminder for us sa iyang haduol nga pagbalik. O dako pud kaayo akong pasalamat sa akong mga higala nga sila si Paula Rose Zapanta, Bridget Estrella, Melody Clavis, Connie Bacolod, and Daniel Bangoy nga sila jud ang pasiugda og pag-raise og funds and sa ilang effort mga kapaglaom for purchasing the relief goods. Uban sa tabang sa atong mga higala diha sa Capital Center SDA Church, Master Guides, Batch Sidlak og sa Senior Youth Leaders and sa College of Pharmacy from Southwestern University Batch Astra nga gipanguluhan sa ilahang batch president nga si Crescia Sasil Lamparas. Aside sa ilang relief goods, nakahatag usab kami og mga tambal para sa mga biktima sa linog nga naay mga ubo, sipon, hilanat, especially pud sa mga naay mga nasamdan, mga injuries. Nagapanghunad sad kami sa katong mga bata nga naay mga samad or even sa mga dagko, mga kapaglaom. Ug uban sab sa tabang kini sa Gilead Care nga sila ang naga-provide sa ato ang mga tambal nga gipanghatag, even multivitamins nga atong gipanghatag sa mga nasalanta sa Lindol o gipanguluhan kani ni Sir John Dano. Okay, salamat kay kapaglaom Queen. Unsay nakapadasig kaninyo nganong inyong gayud gipaningkamutan nga maabot inyong mga hinabang labi na sa mga suok-suok ug bukid nga bahin sa mao nga mga lugar? Yes, that's right kapaglaom Rom, no. Amo jud tong giuna didto ang mga places wherein lisod pagkabot or lisod adtuon sa mga private sectors nga sila pod nag-effort pag-adto sa norte. Kani siya nga mga areas makapaglaom lisod di siya tultulon and blessed ra pud mi kay ang ako ang papa nga taga-Bugo man jud mi naa siya mga amigo didto or even mga kaila nga nakabalo siya nga didto sa mga suok-suok nga lugar wala pa day sila naabtan sa relief goods. So sa panahon nga gusto na gid namo mohunong mopahulay na since kami sad apektado og daghan-daghan na sab mi nga nahatagan nga mga barangay, but what kept us going kapaglaom Rom is the overflowing of God's blessing through our generous donors, may it be here in local or international mga kapaglaom. That is the main reason why kami nagapadayon sa paghatag o pagtagi-tagi sa relief goods, especially sa mga remote and mountainous areas sa Bugo and Tabugon. Even in Daan Bantayan, we may not be able to be there physically, but we have shared some of our donations dito sa part sa Daan Bantayan uban sa atong mga kahigalaan dito nga maopoy nagduma sa pag-distribute sa relief goods dito nga area. Nakita namo gyud mga kapaglaom ang dako nga need nila sa pagkaon ug sa mainom nga tubig since for the first few days wala jud mi supply sa water. And even myself naka-experience ko nga sa pag-uli nako sa among balay lisod jud kaayo ang supply sa tubig. Even if naa pa mi sa barangay proper, and to think how much more ang situation sa mga tao nga layo ang access sa mga tindahan. Tungod pud ni sa rason mga kapaglaom nga mahadlok sila mo biyahe kay every now and then daghan pa jud kaayog masinati or mabatian nga mga aftershock. So mao jud ni ang rason nganong gapadayon mi sa paghatag og pagtagi-tagi og relief goods didto sa remote and mountainous areas of Bugo City,
Tabugon, and even in Daan Bantayan. And the verse that kept us going, mga kapaglaom, is found in Philippians 4:19, and it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Gipasalamatan usab nila ang ilang mga donors ug volunteers, ilabi na si Melody Claves ug pamilya nga nagsugod sa ikaupat nga hugna sa distribusyon, ug ang Capital Center Seventh-day Adventist Church Master Guides and SYL Clubs ug mga higala nga mitabang sa pagpamalit ug pag-repack sa mga relief goods. Niadtong ikapito ka adlaw sa operasyon, nakahatag ang grupo og tabang sa unom ka mga sitio sa duha ka barangay, duha sa barangay Mabuli ug upat sa barangay Salag. Padayon ang panawagan sa grupo alang sa mga gustong mutabang, samtang nagpasalamat sila sa Ginoo sa milagro ug panalangin nga ilang nasinati sa matag adlaw sa ilang pag-alagad. Kini si Kapaglaom Romeo gikan dinhi sa Cebu alang sa MISPA Live News and Commentary. Dahang salamat niya nga report og mga higala atong nasaksihan og unsa kalisod o unsa pangitabo sa atong mga igsuonan dito sa dapit sa Cebu. O karon nga kaponon sa koneksyon niya nga balita, atong makauban ang atong manager sa Hope Channel Central Philippines, Pastor Limuel Lauron. Pastor Limuel, mayong hapon og happy Sabbath. Mayong hapon sa tanan nato nga mga kapaglaom. Nalipay kami nga nakiguban kaninyo nining orasa gikan dinhi sa pikas nga isla sa Visayas. Amo nga itunol ang mga pagpangumusta kaninyong tanan nining orasa sa kabuntagon sa adlaw nga Sabado. Mayong hapon pod. Pastor Limuel, kumusta ang Cebu ug atong mga kaigsuonan? Ang human sa pipila ka mga adlaw ang miigo ang 6.9 nga magnitude sa linog dinhi sa probinsya sa Cebu. Hinay-hinay na nga nakabangon ng atong mga kaigsuonan o atong mga kaigalaan. In fact, niadtong nangaging pipila ka mga adlaw daghan kayo ang mga ayuda nga gihatod gitunol ngadto gyud sa nahitabuan nga lugar sa siyudad sa Bugo, lungsod sa Danbantayan, Midilin, San Remigio, o uban pang kasikbit nga mga lungsod. Hinay-hinay na nga nakabangon ang atong mga kapaglaom. Daghang salamat din Pastor Limuel og Pastor Limuel din nga kaponon. Doon na kami pipila ka mga pangutana tungod kay dili lamang sa Cebu nahitabo kabalo kita o unsa pagid nga mga lugar ang nahitabuan sa mao nga linog. Pastor Limuel, isip usa ka ministro sa Seventh-day Adventist, ato bang gituhuan nga kini nga mga linog nga panghitabo sa atong kalibutan karon, usa ba kini ka punishment sa atong mga sala or usa ba kini nga pagsulay sa atong pagtuo? Kaala sa atong mga kaigsuonan ug mga kaigalaan nga nagapaminaw, dunay daghan na hunahuna nga kini buhat og silot sa Dios alang sa mga dautan apan ato na utruhon ang ato nga pangunahuna mga higalag mga kaigsuonan tungod kay ang Dios dili maoy nagmugna sa tanang kadaot. Ang tanan nga kadaot resulta kini sa pagdagmal sa kinayahan, dili kini plano sa Dios apan dunay mga panahon nga iyang itugot kini ad ngadto sa iyang mga katawhan. Kini nga mga panghitabo mao kini ang buhat nga iya sa kaway aron nga ang mga katawhan nga nahilayo ngadto kaniya ngadto sa pag-alagad sa Ginoo sa daklit lang sila malaglag sa dayon tungod kay wala sila makabalik ngadto sa Ginoo. So kini kapag Pastor Limuel usa kini pahinomdom kanato nga kita mudangop lang gyud sa atong magbubuhat nga mao sa Ginoong Hesus. Amen. Gani mga higala daghan karon sa mga katawhan ang namalandong kung unsa kaseryoso ang atong panahon karon nga nagsunod-sunod kining mga katalagman. Actually dili lang din sa ato nga tugkaran no, sa ato nga tugkarang nasod kundi sa world community dayag kaayo nga ang mga panghitabo nagasulti sa haduol nga pagpadayag sa Ginoo. Imbes nga
tinamayay ta, magtinungluhay ta, imbis nga atong ipasangil ngadto sa Ginoo mauning panahon nga mudangot ta niya og panahon ni nga kita magtinabangay sa usa ug usa alang sa ikalaayo ug ikalig-on alang sa pagbangon ni adtong na biktima sa mao nga trahedya. Sa ato pa, Pastor Limuel, wala kitay angay basulo niini. Kung dili, instead nga mabasulo na tong uban, kita magtinabangay alang sa mga tao nga nahingtungdan. Amen. Pastor, unsa man ang gisulti sa Balaang Kasulatan may tungod niini nga panghitabo? Ang Kapitulo 24 sa Mateo, naghatag kanato og summary mga higalag mga kaigsuonan sa mga panghitabo sa kaulahi ay mga adlaw sa diha nga si Hesus gipangutana sa mga tinun-an kung kanusa ang mga butanga kini mahitabo og dayon misulti si Hesus nga motungha ang ini nga mga propeta, motungha ang mga kagutmanan, gubat, unya linog og uban pa nga mga kasakit, mga balatian. Apan unsay giingon ni Hesus, kini dili maoy katapusan sa panahon apan sinugdanan pa lamang sa mga kasakit nga atong mahiaguman. Buti pasabot mga kapaglaom nga kining atong nasinati kabahin lang ni siya o tipik lang ni siya sa mga panghitabo nga moabot sa mga panahon nga moabot. Og atong andamon ang atong kaugalingon, ang atong himuon mao ang pagsalig diha sa Ginoo sa iyang Dios nung gahom nga manalipod kanato sa panahon nga moabot ang katalagman. Pastor Limuel, daghan sa atong mga igsuonan karon nga wala gyud makapangandam ug wala gid sila masayod sa kamatuoran. Kung ako usa ka membro sa iglesia or ako usa ka yanong lungsuranon, unsa man ang ako nga angay buhaton aron maandam ako niini nga mga trahedya. Mga kaigsuonan, mga kapaglaom, hangtod karon wala pa ba instrumento nga naimbento ang tao. Bisan pinakamaalam nga scientist wala pa na diskubrihan nga instrumento nga mo detect kung kanusa moabot ang linog. Wala gyud, no? Kini nagpasabot mga kaigsuonan ug mga kaigalaan sama sa pag-abot ni Hesus nga walay nasayod ang iyang pag-anhi, muanhi nga ang tao naa sa pagpatuyang sa iyang kaugalingon, pagpahimulos sa kalibutan. Ang atong himuon mga kaigsuonan ug mga kaigalaan, atong susihon ang kabubuton sa Dios, tumano niya nato ang iyang mga sugo ug moalagad niya samtang may panahon pa. Kay moabot ang katalagman nga dili gyud nato gihuna-huna, pero ang Dios manalipod sa iyang mga katawhan sa gamay nga panahon. Kay human mulabay kining mga kasakit niini nga yuta, si Hesus mutungha na diha sa kapanganoran. Salamat kayo, Pastor Limuel, o katapusang mensahe alang sa itong mga kapaglaom nga naminaw karon nga kahaponon. Ngadto sa atong mga kapaglaom nga naminaw karon nga hangtod karon nagpahimulos sa kahamugaway ug kasayon, mga higala, mga kapaglaom, ako mong dapiton karong panahon na kung unsay atong mahimo alang sa pagtabang sa atong mga kapaglaom nga nabiktima sa linog didto na usab sa Davao. Tanan nato nga mga resources ang atong kusog, ato nga himuon aron nga ang ilang pagkahugno ato silang mapabangon pinaagi sa atong ginagmay nga tabang og labaw sa tanan, atong iampo, atong ipangamuyo ang atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nakasinati sa maong trahedya. Kay nagtuo ko nga hangtod nining orasa sila aduna pay mga kahadlok, aduna pay kakulba sa mga aftershocks nga nasinati. Just imagine ang sa Daan Bantayan o ang sa Cebu nga linog dunay dulan sa 11,000 ka mga aftershocks ang natala. O kana siya nga mga panghitabo mao kanang maghatag og kahadlok og kalisang sa mga katawan. Busa mag-inampuay ta, tinabangay ta ang usa ug usa alang sa pagbangon natong tanan. Dagang salamat, Pastor Limuel Lauron, ang atong manager sa Hope Channel Central Philippines. Daghang salamat sa inyong higayon nga gihatag kanako. Ang Dios magauban kanatong tanan. Maayong hapon. Daghang salamat, Pastor.
Og mga higala, atong ipadayon ang mga balita kauban si kapaglaom Reniel Capon. Dang salamat kapaglaom Pastor Lauron o kapaglaom Maker sa maundanon nga diskusyon. O mga higala, anita sa atong balitang panahon. Atong kumustahon ang atong weather outlook karong simana ha. Aniya si kapaglaom Miguel Ayesha alang sa Mizpa Nahon. A pleasant Sabbath, mga kapaglaom. Ang ato nga panahon karon mga kapaglaom is very unpredictable. Busa kailangan jud nga kita andam kanunay. Karon ato na pud pagasutahon ang ato nga panahon for next week, October 12 to 18, 2025. On Sunday, temperatures will range from 24 degrees Celsius in the morning to about 32 degrees Celsius in the afternoon with partly cloudy skies and a chance of light rain later in the day. Monday will be slightly cooler with temperatures between 25 degrees Celsius and 31 degrees Celsius, bringing mostly warm and partly cloudy weather, perfect for outdoor activities. By Tuesday, expect temperatures around 25 to 32 degrees Celsius, remaining hot and humid with increasing cloudiness by late afternoon. On Wednesday, the city may experience occasional showers with morning lows near 24 degrees Celsius and highs up to 33 degrees Celsius, so it's best to keep your umbrella handy. Thursday will be one of the hotter days, reaching up to 34 degrees Celsius with possible afternoon thunderstorms due to rising humidity. The heat will peak on Friday, ranging from 25 degrees Celsius in the morning to 35 degrees Celsius in the afternoon, bringing a strong chance of rain or thunderstorms later in the day. Finally, Saturday will start slightly cooler at around 21 degrees Celsius mga kapaglaom, warming up to 34 degrees Celsius by midday with heavier rain showers possible in the afternoon. Overall, expect a mix of sunshine, humidity, and scattered rains throughout the week. The sun will set on Friday at 5:25 p.m. and 5:24 p.m. on Saturday. Fun fact mga kapaglaom, your brain can store about 2.5 petabytes of information. That's around 3 million hours of TV shows. To keep your memory sharp, get enough sleep, eat brain-boosting foods like fish and berries. Stay active, challenge your mind, and stay hydrated. And here's the best part. Laughter helps boost memory, so smile and laugh often. Train your brain today and let every memory stay. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Ang utok daw makastore og 2.5 petabytes, pero ngano atong pagbulag nato ang tanan memories mura na magwala sa imo. In Deuteronomy 8:18 it says, "But remember the Lord your God, for it is He who gives your ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today." This verse reminds us to never forget God, in success or in struggle. Everything we have and achieve comes from Him. Remembering that God means remembering to stay humble, grateful, faithful in all circumstances. I am Miguel Ayesha Dumancas, nagapahinumdum, maskin onsang panahon, pahiyom, kay kita may Ginoo rason ang matag-adlaw, matahom. Till meet again rin sa Mizpa Nahon. Daghang salamat kapaglaom Ayesha. Mga higala, ubos sa tema nga Renew, Refocus, and Lead for the Lord's Service, gipahigayon ang Master Guide Convention sa Thailand Adventist Mission. Atong masinati live ang maong kalihukan sa atong kabatanunan sa Thailand. Kauban ni kapaglaom CJ Sulayaw. Kapaglaom CJ. Kapaglaom Reniel, murag doon ay problema sa kapaglaom CJ. Gani, atong gitanaw ganina, kung imong tanawon ang live nila ganina, kay ang convention sa Thailand, gi-live nila sa Facebook. Unya, nakita na to ganina nga daghan kay mga impormasyon nga atong makuha
kung ikaw usa ka master guide, daghan kag mga impormasyon dito makuha og unsaon nimo pag-train o unsaon nimo pag ikaw isip usa ka kung club director ka, counselor ka, instructor ka, unsay angay nimong buhaton. So nindot kayo kapag laom Reniel, sayang kayo nga wala ta nakaadto. Naning kamot unta ta nga makaadto ta, no? Kapag laom CJ, ready na ba? Ready? Nagkalisod gid si kapag laom CJ, kapag laom Reniel, dili gid siya kasulod. Ato ka nang ikasubo mga kapag laom nga ang atong live report gikan sa Thailand, dunay mga technical problems. So among gihangyo ang inyong nga pagsabot ni ining bahin. Og karong mga simana ha, daghan tang mga report nga nakalap. Daghang gyud. Gani kapag laom Reniel, kagabi ato pang nabatian ang aftershock sa mao nga linog. Sa Davao na butong nga linog na pud. Sa paglinog kagahapon adlaw kapag laom Reniel, asa man mong dapita ato? Kami sa akong mga anak nami sa balay mga kapag laom makerog paglinog, ako lang dayon sila gi pagawas, kalma lang ba para di sila malisang ba kay tinuod ka abi magud ang paglihok sa yuta gyud kagahapon. So dala po dayon sa pagampo nga dili mahumanon ta dayon pud kuan. Tinuod ka na kapag laom rin gani ang atong atulunghaan sa Gulen Boulevard. Ato gyud nga gina-orient ang mga kabataan nga kung mahimo dili magpanik. Mo na importante kapag laom Reniel, dili magpanik. Dayon moadto sa open field, mugawas og didto ang ato nga gathering area para nga dili tama og simba ko lang palayo kung dunay mga matumba nga mga buildings, dili ra sila monsa. Og nagpasalamat kita mga kapaglaom kadtong mga nagahatag sa donasyon alang sa atong mga biktima sa mga linog. Daghan kaayong salamat sa inyong malumong kasing-kasing sa paghatag. Mga higala, atong dawaton ang report live gikan sa Thailand. Kauban si kapaglaom CJ Sulayaw. Kapaglaom CJ. May ito mga kapaglaom ani kita direktoron live sa Thailand Adventist Mission alang sa paghatag kanin og mga presko o mga labas nga mga balita mahitungod sa Master Guide Convention 2025 diri sa Bangkok, Thailand. Karon kauban na pa si Pastor Junifer Colagado, ang Southwestern Philippine Union Conference Director, isa sa mga guest speaker sa diri sa convention. Or ngayong udto. And Pastor, ato mga viewers mo gusto sila makabalo og mga information alang din sa ato ang convention. So some background about sa ato ang convention. Kung nga convention mga kapaglaom din sa Thailand Adventist Mission, mo ang pag-support. Kung first time ang gulong na dunay Master Guide Convention din sa Thailand Mission. O kaning program doon na during that time Pastor Ron. Pero ang unang yun nabo nga puyo din mo yun ang pag-serve din. Kaming na to na pag-find and operate din itong run the race. So tungod kay mga himan gitagaan task aron ato pag yun empower, train ang ato nga mga master guides na mahimo padasig sa ilaga responsibility isip basuhan din sa Thailand Adventist Mission. Nalipay ko, nakita na ko ng majority ang ato nga mga gwapo o mga Pinoy. Ikan tayo, majority sa ilaha, ikan pa yun sa Mindanao. So, isip nga youth servant sa Southwestern Conference, akong ipabot pagpasalamat na ako at kay ganadin din ang ilang passion, ang ilang dedication, ang ilang commitment nga dili lang dito sa Mindanao og ilang gidala kini dinhi sa Thailand aron daghan usab ka mga batanon maandam og ma-mentor na mahimo nga leaders atong. Thank you, Pastor. Before first na po nakusay para sa kami na Papailek Kampuri, ayaw gini pakyasa. Gawas ganin do na dinhi alagsaon kini. Kay first time ni itabo ng ani nga Kampuri. So mga batanon, mga youth na mo join sa Kampuri team. Para mag-active kami sa alang sa ito mga master Mindanao. So nga po, mga master guide, sinabi kayo kapag train. Ilan na siya?
lecturer o papailo, ito sa Batagasin, ang pinag-iigan, hiling at challenge ko sa Thailand Administration at nag-commitment ng dedication. So, padayon pa. Padayon sa atong nga misyon. Hindi lang sa pagbansay, labi na sa pagbaw sa lang. Internet sa mga military na makapag-perspective. Pagkakot maokap na o lapat sa mga mag-disco sa kalang at sinisisigil tayo at kala. Dahang salamat kapag laom si CJ Sulayaw at ang ato live gikan sa Thailand. Mga kapag laom Reniel, nindot kaayo. Kaya nga no, ang atong mga kabataan, mga pathfinders, sa mga tulunghaan o bisan pa sa mga iglesia, excited na nga mo tambong niining nga dako nga kampore nga paghahimon sa Thailand. O gani atong nadunggan ganina, bisan pag di ka na ito maklaro, pero atong nadunggan nga, dito gyapon kinihimuon, ug madayon gini ang Run the Race 2027. Imong mga anak dili pa makaapil ini. Dili pa makapil. Ako doon na ko'y anak nga makaapil ini. Pwede na. Makaapil na akong anak. O gani excited na po siya nakadungog nga kini di ay dito din paghahimuon sa Thailand. Ug mapasalamaton kita nga ang ato nga mga master guides ilang gidiskusan karon og maayo dito. Yes. Ug maginaot nga kini maplastar na panalanginan sa Ginoo ang atong mga leaders alang niini nga mao nga plano. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsoon, Reniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig ug kalig-on sa atong pagtuo. Kini inyong ubos nga paglaom makardayham sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magapatag ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo kanako samtang kita magapadayon sa paglawig ning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us watch over you and me. Till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.